Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Tim Cone, may inamin. Bakit hindi satisfy sa Barangay Ginebra? Chris Lalata, iniimbitahan ng Barangay Ginebra sa kanilang team practice. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay ang pinaka nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang kupunan. Nagkaroon nga ng massive revamp ang kupunan ni Coach Tim Cone kung saan binitawan nila si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle. At base sa naging performance ng Barangay Ginebra kontra New Taipei Kings, ay nasilip nga ng Ginebra coaching staff ang kanilang problema sa loob ng painted area. Lumakas nga yung lineup ng Barangay Ginebra pagdating sa kanilang backcourt rotation. Pero pagdating nga sa kanilang frontcourt position, ay napakalaking butas nga ang iniwanan ni Christian Stan Hardinger dahil tanging si Japet lang ang nasasandalan ni Coach Tim Cone. Nandyan nga si Ben Adamos at Isaac Go, pero sa labas ang laro. Kaya naman, yung nakikitang solusyon ng Ginebra coaching staff ay kumuha ng big man sa unrestricted free agency. At ayon nga sa mga source, ay iniimbitahan ng Barangay Ginebra Management itong former Phoenix Super LPG na si Chris Lalata. May mga ilang players nga raw na tinitignan ang Barangay Ginebra sa unrestricted free agency at isa nga sa tinawagan ng Ginebra ay si Chris Lalata para imbitahan sa kanilang team practice. As of now, habang ine-edit ko ang video na ito, ay wala pang negosasyon ang Barangay Ginebra at si Chris Lalata. Iniimbitahan pa lang nila ang nasabing player na dumalo sa kanilang team practice. At depende nga sa ipapakita ni Chris Lalata kung mapapasok siya sa official lineup o magiging practice player ng kanilang kupunan. Para sa akin mga chong, ay mukhang ang hinahanap ni Coach Tim Cone ay yung player na pupuno sa iniwanang pwesto ni Jamie Malonzo. Si Japet Aguilar nga yung papalit sa pwesto ni Christian Stan Hardinger at possible na itong si Chris Lalata yung nakikita ni Coach Tim Cone na papalit pansamantala kay Jamie Malonzo na kasalukuyan pa ring nagre-recover sa kanyang injury. Ayon nga sa mga reports, hindi nga makapaglalaro si Jamie Malonzo sa paparating na Governor's Cup. At yan ang possible na dahilan kung bakit kinukuha ng Ginebra itong si Chris Lalata sa unrestricted free agency. Sakali mang matuloy at makuha ng Barangay Ginebra itong si Chris Lalata, ay ang maitutulungan nito sa kupunan ni Coach Tim Cone ay maiko-complement nga nito si Japet Aguilar. Kapag nandyan si Chris Lalata, ay makakatulong ito kay Japet Aguilar kahit undersize ito para sa kanyang posisyon na power forward, meron naman itong magandang footwork. Ma-attract nga nito ang depensa at dyan magkakaroon ng opportunity na umatake si Japet Aguilar. Naniniwala ko mga chong na may dahilan kung bakit iniimbitahan ng Barangay Ginebra itong si Chris Lalata. Possible na nakikita ni Coach Tim na babagay ito sa kanyang triangle offense dahil magaling ang gumalaw off the ball. Itong si Chris Lalata, masipag din ito at walang takot na makipagsabayan sa loob ng painted area. Panigurado, kapag sinasabing Chris Lalata, ay ang unang pumapasok agad sa isip ng Barangay Ginebra fans ay ito yung player na umubos ng pasensya ni Justin Brownlee. Pero panigurado, wala na yan sa nasabing Ginebra resident import. Kilala naman natin si Justin Brownlee. Napakabait nga nito at humble, at once na maging mag-teammate na sila sa Barangay Ginebra ay panigurado tatawanan na lang nila yan. Sa ngayon ay ang kumpirmado ay iniimbitahan ng Barangay Ginebra itong si Chris Lalata sa Barangay Ginebra practice. At tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito at kung maipapasok siya sa final 15-man lineup. Kung si Chris Lalata ay iniimbitahan ng Barangay Ginebra sa kanilang team practice, ay hindi naman satisfy si Coach Tim Cone sa naging performance ng Barangay Ginebra. Ilang araw matapos ang naging exhibition game ng Barangay Ginebra kontra New Taipei Kings, ay nakuha nga ng Barangay Ginebra ang panalo.
Pero kahit na ganoon, ay hindi nga satisfied si Coach Tim Cone sa ipinakitang performance ng kanyang kupunan. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, ay marami pa nga daw silang kinakailangang trabahuin. Maiksi pero malaman yung naging pahayag ni Coach Tim Cone. Aminado nga ito na hindi siya satisfy at marami pang kailangang ayusin. Mabuti na lang daw ay meron pa silang sapat na panahon bago magsimula ang pagbubukas ng panibagong season ng PBA. Para sa akin mga chong, ay ang isa sa problemang nakita natin ng Barangay Ginebra ay kulang na kulang talaga sila sa front court position dahil tanging si Japet lang yung nasandalan ni Coach Tim. Nakita rin na masyadong malambot itong sila Isaac Go at Ben Adamos. Kahit pa maliliit lang yung players ng New Taipei Kings, ay hirap na hirap sila Ben Adamos at Isaac Go. At yan nga yung sinusubukang solusyonan ngayon ng Barangay Ginebra Management sa kanilang team practice. Gaya ng sabi natin kanina, meron ng mga tinitingnan na player ang Ginebra Management sa unrestricted free agency na po pwedeng makatulong sa kanilang front court position. Naniniwala ako mga chong na kayang-kaya yang magawan ng paraan ni Coach Tim Cone. Mabuti na lang talaga ay nagkaroon sila ng exhibition game dahil mas maaga nga nilang nakita yung kanilang problema, kaya maaga rin nila yan magagawan ng paraan. Panigurado, meron ng pinaplano ang Ginebra coaching staff at magtiwala na lang tayo kay Coach Tim Cone.